Magandang araw mga boss, ituloy ko yung PMS dito sa sasakyan ni customer dahil nga sa merong itong leak ng langis dito sa valve cover gasket niya at dahil nga sa wala kaming makuhang original na pyesa, kaya nag-order pa kami ni customer at ngayon dumating na yung pyesa mga boss. Pwede ko na ngayon palitan itong valve cover gasket niya. Kung nakita nyo dito sa video mga boss, dito sa air filter box niya, meron akong tinanggal dyan na 2 bolt na number 12. Tapos yung inlet hose niyan papunta dito sa air filter housing niya, yung clamp no niluwagan ko. Tapos itong wire na naka-body ground, kung makikita nyo, tatanggalin ko yung 1 bolt niya na number 10 para mabunot ko itong air filter box. Tapos yung 2 socket wire dito sa solenoid, kung makikita nyo, dinisconnect ko yan. Huwag kayong mag-alala mga boss dahil kung kayo ang magpapalit ng valve cover gasket nyo at ganitong klase yung sasakyan nyo, una, i-disconnect mo muna yung wire dito sa negative terminal ng battery. Tsaka mo ngayon hugutin yung mga socket wire dito sa mga sensor nya. Pati itong wire ng alternator mga boss dahil nga sa nakaharang yan, pag inangat mo itong valve cover, tanggalin mo rin yan, i-disconnect mo rin yan dito sa alternator. Dito naman mga boss, pag hinugot nyo yung mga socket wire nyan, hindi naman kayo malilito dahil hindi naman sila pare-parehas ng socket wire at magkakaiba sila ng haba. Importante lang naman dyan mga boss, yung mga socket wire na binunot mo, dapat matandaan mo kung saan mo siya hinugot. Gaya nitong wire dito sa alternator, di ba nakita mo, inilihis ko yan kasi nga nakaharang siya dito sa valve cover. Kaya importante na matandaan mo yan kung saan mo siya tinanggal. Dito naman ako ngayon sa ignition coil ng bawat spark plug mga boss. Meron yung bolt na number 10. Tatanggalin mo lang naman yung bawat bolt dito sa ignition coil. Bali 4 yon. Nakita nyo naman mga boss, may mga nakaharang na hose dyan. Kung kailangan tanggalin, tanggalin nyo. Para pag tinanggal mo itong valve cover mo, walang abala. Basta lagi nyo lang tatandaan mga boss, sasamahan nyo lagi ng pag-iingat. Gaya nito, bawat bolt dito sa ignition coil natanggal ko na. Isunod ko naman tanggalin dyan yung bawat socket wire ng ignition coil. Sa pagtanggal naman ng socket wire dito sa ignition coil mga boss, ipipress nyo lang yan. Tsaka nyo ngayon hugutin. Kaya lang ako mga boss, sinisikwat ko yung lock nyan gamit yung flat screw. Minsan kasi mga boss, pag prenes ko dahil nga sa uminit na yan, lumulutong siya, napuputol yung lock niya. Kaya ginagawa ko, dinadahan-dahan ko tanggalin gamit yung manipis na flat screw. Nakita nyo naman pagkahugot ko ng socket wire dito sa ignition coil, diretso tanggal na rin ako ng ignition coil niya. Tapos kung makita nyo, yung 2 bolt na number 10 dito sa air filter housing, tinanggal ko yun mga boss. Tapos inangat ko itong air filter cover niya para matanggal ko yung air filter. Ito kasing air filter housing assembly niya mga boss, tatanggalin ko yan na buo. Pero yung 2 sensor dito sa air filter cover niya mga boss, hanggat maaari, huwag nyo nang i-disconnect yung wire niyan. Kasi nga, nakabalot yan ng electrical tape. Gaya nito mga boss, tinanggal ko lang yung bolt niya na number 10 para ma-disengage ko siya dito sa air filter cover. At ito namang wire, nakaklip lang yan mga boss, sikwatin nyo lang siya ng flat screw. Dito naman tayo sa kabilang side ng air filter cover, gumamit ka dyan ng Phillips screw mga boss. Meron dyang 2 screw na tatanggalin ka dito sa sensor niya. Ayan mga boss, kung makita nyo, tanggal ko na yung 2 screw, tapos huhugutin ko na ngayon itong sensor, diba? O ganyan lang. At yung clamp dito sa inlet hose dito sa air filter cover niya, dapat niluwagan nyo yun. Kita nyo, nahugot ko na itong air filter cover, pati ngayon itong housing niya, pwede ko na rin yan tanggalin. Tapos yung mga hose na binunot mo dito sa valve cover, ilihis mo na yan mga boss. Para pag tinanggal mo itong valve cover, wala na siyang abala. Ang medyo matigas lang naman na tanggalin dito mga boss, itong sa bypass hose niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, gumamit ako ng plier dyan. Tinanggal ko yung clamp niya dito sa bypass hose, tsaka ako ngayon huhugutin itong bypass hose. Dahil nga sa isa rin yan sa nakaharang, pag inangat ko itong valve cover. Sa dulo mga boss, kung makikita nyo, meron pa akong tinanggal dyan na 2 socket wire. Tapos ilihis ko na itong mga wire para maluwagan ko na yung mga bolt na number 10 dito sa gilid ng valve cover. Gagamit lang naman kayo dyan mga boss ng socket wrench na number 10. Importante mga boss, pag tinanggal nyo yung mga bolt na number 10 dito sa valve cover nyo, i-separate nyo yan ng paglalagyan nyo na hanggat maaari. Samahan nyo ng pag-iingat, hindi pwedeng mabawasan yan. Ako mga boss, ang hirap maghanap ng bolt na yan. Pag nawalan kayo, huwag din kayo mag-alala mga boss kasi yung mga bolt na yan, kahit pagsama-samahin mo, iisa lang naman yung size nila. Yung tatanggalin mo dito sa gilid na mga bolt, iisa ang size nun. Pero dito sa ibabaw mga boss ng valve cover mo, iba ang sukat niyan, medyo mas mahaba siya ng kaunti. Pero number 10 pa rin yung size ng bolt niya mga boss. At hindi pa rin naman kayo malilito dahil nga sa yung haba niyan, eksakto yan dun sa paglalagyan mo. Dito kasi sa ibabaw ng valve cover mga boss, bandang harapan, meron niyang 3 bolt na number 10. Yung 2 doon meron siyang washer, pero yung isa wala siyang washer, lock washer lang. Tapos sa bandang dulo naman itong valve cover mo sa ibabaw pa rin,
meron ka rong tatanggalin na 2 bolt na number 10. At dahil sa naluwagan ko na lahat ng bolt dito sa valve cover ni customer, kung makikita nyo mga boss, iniisa-isa ko nang tinatanggal yung mga bolt nyan. Kinakamay ko na lang yan dahil nga sa maluwag na. Importante mga boss, wala kayong mamiss na bolt na hindi matanggal dito sa valve cover nyo ha. Dahil natanggal ko na yung sa gilid ng mga bolt, yung sa ibabaw, isa. Yan na mga boss yung isa. Ito na yung pangalawa. Ayan yung may washer, nakita nyo. Ito yung pangatlo na may washer. Tapos sa likuran niya, sa ibabaw pa rin, meron siyang 2 bolt na number 10 na tinanggal ko. Tandaan nyo mga boss, siguraduhin yung wala ng bolt na nakalagay dito sa valve cover nyo bago nyo sikwating yan ng flat screw. Pag medyo umangat na itong valve cover mga boss at hindi na siya nakadikit, pwede mo na ngayon iangat ng tuluyan itong valve cover. Ayan mga boss oh. Pag may sinabitan itong valve cover nyo, iiwas nyo lang yan mga boss para tuluyan nyo na siyang matanggal. O diba natanggal ko na itong valve cover, kaya lang yung gasket niya nakadikit pa. Pakita ko sa inyo yung pwesto ko mga boss. Ayan na yung valve cover, diba? Tingnan nyo yung pwesto ko, ang ganda oh. Nasa ilalim ako ng puno, tapos puro sasakyan dyan oh. Makikita nyo. Kita nyo mga boss, ano? Makulimlim pa yung langit. Akala ko nga uulan, awa naman ng Diyos hindi tumuloy. Ito na mga boss yung bagong gasket na nabili ni customer. Tanggalin ko na muna itong luma na nakalagay, tapos gagamit ako dyan ng basahan mga boss. Punasan ko muna itong valve cover ni customer. Pag okay na, pwede ko na ngayon ilagay itong gasket. Tandaan nyo mga boss, bago nyo ilagay itong bagong valve cover gasket nyo, dapat kinumpir nyo yan kung parehas sila para hindi kayo magkamali. Huwag kayong mag-alala mga boss dahil pag nilagay nyo naman itong bagong valve cover gasket nyo, meron naman siyang guide kaya hindi kayo magkakamali. Basta't siguraduhin nyo lang na pantay yung pagkakalapat nitong gasket nyo dito sa valve cover. Tapos punasan nyo ng malinis na basahan yan dahil nga sa naging ugali ko na yan mga boss, para sigurado ako na hindi siya magkaroon ng leak, pinapahiran ko yan ng gasket maker. Basta pag pinahiran nyo siya ng gasket maker mga boss, wag naman yung sobrang kapal. Hanggat maaari yung tama lang. At higit sa lahat mga boss, pag nagpahid ka ng gasket maker, hindi pwede yung may makapal na lagay ka, may manipis, hindi ganun. Dapat bukod sa hindi kalat-kat yung pagkakalagay mo ng gasket maker, pantay siya. Para pag ibinalik mo na itong valve cover mo sa dati niyang position, maganda yung pagkakalapat nitong gasket. Para sigurado ka na hindi siya magkaroon ng leak. Pag okay ka na dyan, balik ako dito sa makina ni customer dito sa cylinder head niya. Papahiran ko rin yan ng gasket maker mga boss. Kaya lang yung pagpahid na gagawin ko, yung manipis na manipis lang siya. Pero kung kayo ang gagawa mga boss, discarding nyo na yun kung ano yung maganda para sa inyo. Basta mahalaga pag natapos ang trabaho, wala kayong makikita leak dito sa valve cover gasket nyo. Ilagay ko na itong valve cover mga boss. Kung makikita nyo, medyo nanginginig-nginig pa yung kamay ko dyan eh. Pasmado na rin kasi yung kamay ko mga boss. Ganun pa man, pilitin ko yan siyempre na mailapat ko ng maayos itong valve cover dito sa head. At kung makikita nyo mga boss, na ilapat ko na itong valve cover, kaya pwede ko na ngayon ilagay itong mga bolt. Inuna ko muna sa pagkabit ng mga bolt mga boss dito sa gilid ng valve cover. Siguraduhin nyo lang na pag nilagay nyo itong bawat bolt na number 10 dito sa gilid ng valve cover, na ipakapit nyo ng maayos yan sa thread nya para hindi kayo magkaroon ng problema pag nag-final kayo ng higpit, hindi pa loose thread. At after ko mailagay yung mga bolt dito sa gilid ng valve cover, dito naman ako ngayon maglalagay ng bolt sa ibabaw ng valve cover. Ayan yung isa mga boss, ito yung pangalawa, ito yung pangatlo, at ayun yung pang-apat, ayan na yung pang-5 bolt na number 10. At dahil sa nailagay ko na lahat ng bolt dito sa valve cover, kung makikita nyo, gumamit na ako dyan ng socket wrench sa number 10 para ma-final ko na yung higpit dito sa bawat bolt ng valve cover. Sa paghigpit naman ng mga bolt dito sa valve cover mga boss, hindi nyo kailangan gamitan ng pwersa yan. Dahil pag sumagad na yung pagkakahigpit nyo, kusa na siyang titigil. Hindi yan katulad ng ibang tornilyo na kapag hinigpitan mo siya at naramdaman mong kaya pa ng lakas mo, pwede mo pang higpitan. Ayan mga boss, pag sumagad na, wala na, hindi mo siya maiikot. Kaya nga kung ganitong klase yung sasakyan yung mga boss, basic lang gawin yan. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. Pasensya na, mahaba itong video. Pakiabangan sa part 2. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.